Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Let's sing Open the Eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. I want to see you. I want to see you. I want to see you. For the last time. I want to see you. Aga po, good morning. Good morning po sa bawat isa. Nandito po kayo last Sunday. Ano po? Meron tayong magandang teaching last Sunday. It's a very solid message. At natutuwa po tayo na nandun pa rin tayo doon sa mensahe ng the holiness and worship. At ngayong umaga po, atin pong bibigyan pansin pa rin po yun. At solid teaching yung nakaraan and we pray na lalo po natin maunawaan ngayon. At itutuloy po natin yan sa pamamagitan po ng karanasan naman ni Isaiah. Yung karanasan niya na face-to-face with God. Magkakaroon din tayo ng karanasan at least from a glimpse of heaven, isang sulyap sa langit. Isang sulyap sa langit. And I want us to see the holiness of God as Isaiah relates it to us. Hindi naman po siguro lingid sa atin, mga kapatid, na tayo po sa ngayon ay nabubuhay sa isang uri ng panahon na kung saan po ang tingin sa Diyos ay kung ano lang magagawa niya para sa iyo.
Ito yung self-centeredness o yung indulgence. Ginagawa natin minsan na ang Diyos ay parang isang theological lamp. Alam niyo sa genie. Yung sa genie nakakaskasin. At sasabihin ganun, lalabas ang Diyos at sabihin ganun, 3 hiling anak. Yan kagad. At kadalasan when we need something, meron tayong theological lamp. Si Lord naman ay sumasagot. Pagka ako'y nanalangin, kakaskas ko lang yung pangako na yon, and then, 3 hiling anak. At minsan po, binibigyan natin binibigyan ng pansin ng tao yung makaka-relate sa kanya. Ano ang magagawa nito para sa akin? What it is for me? Marami na rin po nagkikriticize sa salita ng Diyos sa panahon po natin. At sasabihin, masyado namang strong ang word, Masyado namang strong yan. At yung Bible na yan ay nagpapalayo na yan sa tao. Sa halip na ang tao ay lumapit, lalong lumalayo dahil napaka-strong naman ng inyong pananampalataya. We want God who makes us comfortable. Yun ang tinatakbo po natin. Alam niyo po, pag ganito po ang takbo ng mundo natin, nagpapakita po lamang ito ng kawalan ng pagkaunawa sa Diyos. Kawalan ng pagkaunawa. And if there's one element of theology na talagang hindi natin maintindihan, it is the theology of God. It is the theology of God. At ang tawag po dito ay theology proper. Or elements po ito ng theology proper ang tawag po natin dito. And sad to say, marami sa atin hindi po naunawaan ng Diyos at ang kanyang kalikasan. The fundamental fact of our faith is God, and the fundamental fact of God is holy. Banal. At yun po ang ating pag-uusapan. Isaiah chapter 6, katulad po ng binasa natin kanina. Tignan po muna natin yung profile ni Isaiah. Sino ba si Isaiah? Konting background lang po. Si Isaiah po isang propeta at hindi po siya basta-basta propeta. Isa siya sa pinakadakilang propeta ng Israel. Isang taong may pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan ng Diyos, at siya po ay spoke, and then si Ahaz, and then si Hezekiah. Yun po yung 4 na hari na kung saan po itong si Isaiah ay nag-prophesy. He prophesied in time of crisis, in the time of great trouble, yung malaking kaguluhan. He prophesied during yung panahon ng pagkasira ng mga moralidad ng mga tao. At sa panahon ng malaking kaguluhan, ng pagkasira ng moralidad ng tao, sa panahon ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Andyan siya. In fact, during this time, ito pong time na ito na pagkakasulat na Isaiah chapter 6, the northern kingdom, Israel, was taken captive by invaders. So, ito pong panahong ito, ang Judah, tandaan po natin na divide po yan. Meron pong northern kingdom at saka southern kingdom. Ang northern kingdom ay Israel, ang southern kingdom naman po ay ang Judah. At habang sinusulat po ni Isaiah ito, ang northern kingdom, ang Israel, na puro bad kings, wala pong good king, ang Israel, nasakop na po sila ng Assyria. At ito pong Judah, ang southern kingdom naman po, ay nag-aalala na sila. Nag-aalala na sila, but they have a good king. They have a good king. Yun pong good news sa kanila. They have a good king. The southern kingdom, Judah, was about to attack by Assyria. Nagpaplano na ang Assyria na atakihin na ito. Pero, unstable po during that time, difficult times. Pero in the midst of these days of Isaiah, sa Judah, ito nga po si Uzziah ang hari. So kahit na po nagkakagulo dun sa paligid, ang Judah maayos. Stable sila. At ito po yung pumasok sa chapter 6 verse 1. Ano pa sabi? When King Uzziah died, I saw the Lord. When King Uzziah died, I saw the Lord. Uzziah. Kunin po muna natin profile ng Uzziah. Alam niyo po, magandang makuha ang mga profiles ng mga characters na ito. So, para maintindihan maigi natin, yung pagsilip po natin sa kalangitan, naintindihan
and brought benefits to his people. He was generally a successful king, but brought benefits to his people. In fact, marami siyang pinasukong kaaway ng Juda na nagdala sa kanila sa isang kapayapaan sa panahon ni Uzziah. So ayos ang king. The king's good. Naging matibay na bansa ang Jerusalem na mayroong mga gamit pang digma, pang depensa sa kaaway, at ito ay nagdala sa mga tao ng sense of security. Imagine living in that kind of kingdom. Nagkakagulo sa labas, at ito ka, hayahay ang buhay. Not because of you, but because of the king. But because of the king. He developed the agriculture industry and he developed commerce for the nation until it became extremely prosperous. At talagang napakaganda. Kung babasahin po natin yung buhay ni Uzziah sa 2 Chronicles chapter 26, ang ganda po ng pagkakapresent sa kanya as king. 52 years of good king. But the sad story of Uzziah is that in the end, pride lifted up his heart. Yumabang ng konti. Isang araw, may dala-dala siya insenso, pumunta siya doon sa templo para mag-burn ng incense. Pagpasok niya roon, sabi sa kanya ng mga pare, si Azariah ang pinaka-leader noon, sabi, hindi ka pwedeng pumasok dito. You are not from the tribes of Levi. Hindi ka pare. Hindi ka pwedeng mag-alay ng insenso. Nagalit si Uzziah. At sabi niya, bakit? Kwento ko na lang to, ha? Bakit? Ang dami kong na-improve dito sa kaharian. Napakagaling ko. Tahimik na kayo lahat dito. Ang sarap-sarap nga ng buhay ninyo dyan. Akong gumawa ng lahat na ito. Ito lang, mag-aalay lang ako ng senso. Pipigilan mo pa ako. At habang siya nagagalit, then, nagkaroon siya ng leprosy. Simula rito, bumilis. At habang kausap niya yung pare, nakita ng mga pare na nagkaroon siya ng yari ka. Sa kabila ng kung paano niya natapos ang kanyang paghahari sa Juda, nagbigay ito ng panahon ng kapayapaan mula sa lahat ng kaguluhan. At siya nung mamatay, parang nagkaroon ng pakiramdam ng takot na nagsimulang pumasok sa puso ng mga taga-Huda. Eto na ngayon. Wow, namatay si King Uzziah. Ano nang gagawin natin? Tanda natin na wala silang kilalang hari for the past 52 years, kundi si Uzziah. And he's a good king. At kahit na sila ay namumuhay sa kasalanan, sabihin ko po, kahit na sila ay namumuhay sa kasalanan at pagsuway, hindi nagiging problema habang si Uzziah, the good and godly king, is their king. Na-preserve ang kanilang mga buhay laban sa mga kaaway, naging maayos ang kanilang trabaho at ekonomiya dahil sa paghahari ni Uzziah. Bakit ko po nasabing namumuhay sila sa kasalanan sa gitna po ng pamumuno ni Uzziah? Mula po sa chapters 2 hanggang chapter 5 ng Isaiah, inisa-isa po ni Isaiah yung problema ng taga-Huda. Yung grabing kasalanan ng mga taga-Huda. But in the midst of their sinning, they were so secure because of Uzziah at tinutuloy lang nilang paggawa ng masama. Pero yun na nga. Paano ngayon? Uzziah died. May ilang dahilan po ng pagkatakot po ng mga taga-Huda. 5 years bago po namatay si Uzziah, iikot-ikot na si Tiglath-Pileser. Si Tiglath-Pileser isa pong ambisyosong warrior na Assyria na gusto na silang sakupin. Nagbabadya na. At nag-announce na si Tiglath-Pileser na sabi niya gano'n, sasakupin ko lahat ng bansa na nasa gitna ng Euphrates River at ng Nile River. Pagka tinignan ninyo sa mapa yun, ang lawak noon. Ang lawak na sasakupin ng Assyria. Mula sa Assyria hanggang Egypt. Ano ngayon ang kalang gagawin? Una-una, lesson from Isaiah chapter 6. God is always on the throne. God is always on the throne. Ang sabi pong ganon, I saw the Lord
I saw the Lord. Mapansin po natin na ang salitang Lord sa Old Testament ay may lowercase at may uppercase. For example po, sa Hebrew salita, yung lowercase na Lord ay Adonai, Panginoon. Ang Adonai ay tumutukoy po sa kanyang sovereignty. Yung pong Adonai. Ibig sabihin po ng sovereignty ay yung kanyang, ano Tagalog ng sovereignty? Makapangyayari. Walang nalilingid sa kanya. Sovereignty. Yun po yung Lord, yung small L na Lord. At kung meron naman po, makikita natin, pababa ko sa verse 3, makikita po natin kung saan lahat ng mga titik ay malaki Lord. L-O-R-D na Lord naman. Yun naman po ay yung word na, ibig po sabihin nito ay tumutukoy ito sa kanya pong essential nature, yung kanya pong mahalagang kalikasan. And that is holy. So magkaiba po yun. Adonai, He is sovereign. And then dito po sa isa yung Lord Yahweh is the Lord of hosts. It talks about God's essential nature, yung kanyang mahalagang kalikasan. Ito nga po yung kanyang kabanalan. Now, with that in mind, kung ganyan po yung sinasabi po nung chapter 6, gusto ko pong basahin natin ang Isaiah chapter 6. Hindi lamang yung timeline ng 740 BC namatay si Uzziah at ito si Isaiah, nandun siya at nakipag-usap sa Panginoon. It's not about the timeline. It is not about the timeline. Hindi po intended ito para doon lamang sa bagay na yun para mabasa natin. It is intended as a statement to be. Because God is making a statement here about power and authority. About power and authority. That in the year the King Uzziah died, I also saw the Lord. Adonai, the sovereign Lord. In the year that we lost our human king, I saw the real king. In the year that that we lost our human king, I saw the real king. Alam niyo po, para kay Isaiah, this was a word of comfort for himself and for the people of Judah. Ibang alam natin yung feeling na ang sarap-sarap ng buhay tapos biglang may nangyari. Para kay Isaiah, this is a word of comfort. I saw the Lord. Totoong patay na si Uzziah, pero hindi ang tunay na nakaupo sa trono, mga kapatid. Hindi ang tunay na nakaupo sa trono. Maaring sa tingin na Isaiah ay malaking problema ang hinaharap niya. But Adonai, the Lord, the sovereign one, is in control. Kings will come and go. Empire will rise and fall. Wala pong sinumang leader, presidente o hari na manatili sa kanyang upuan 100 years from now. Wala po. But God will still be on the throne of heaven. And all is well because God is in control. Amen po ba? Tandaan po natin, anumang kasaysayan sa mundong ito ay hindi nakasalalay sa human kings, kundi sa kataas-taasang Panginoon, si Adonai. Ang Diyos mismo, ang kanyang paghahari ay higit na nakakahigit kaysa kay Uzziah o sinuman. Mahalaga pong makita natin ito na magkatabi o magkasabay o magkatabi. Hindi po ito nag-iwanan. When King Uzziah died, I saw the Lord. Magkatabi po yon. Nang mamatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon. Minsan po napakadali natin maligalig o madali tayong matinag sa mga pangyayari. Mabilis tayong matakot o mag-alala kapag may mga unexpected na pangyayari sa buhay natin. Kaya mabuti pong alalahanin natin mga salita ni Isaiah. When King Uzziah died, I saw the Lord. Alam niyo po mga kapatid, maaaring may mga sitwasyon sa ating buhay na pinagdadaanan natin na sobrang bigat. Maaari natin ilagay yung second part doon sa word na yon. It juxtaposes, katabi, kasabay. Ano po? At pwede po natin ilagay maaring in the year that I lost my husband, I saw the Lord. In the year na nawalan ako ng maayos na trabaho, I saw the Lord. In the year na iniwan ako at ang aking mga anak ng aking asawa at nag-asawa ng iba, I saw the Lord.
In the year na nagkaroon ako ng grabing sakit, I saw the Lord. In the year na nagkaroon ng grabing sakit ang aking anak, I saw the Lord seated on his throne, high and lifted up. At napakasarap pong malaman na ang Diyos ay hindi nag-iiwan. Mga kapatid, hindi tayo iniwanan ni Lord. Ano man ang pinagdaanan, ano man sitwasyon, meron tayo. In the past or in the present times, God is there. Amen mo ba? God is there. Ano po? Kailangan lang maintindihan natin. Hindi natin pwedeng sabihin na wala si Lord. Nung time na nagkaroon ako ng malaking problema. Nung time na mawala ang aking anak. Hindi ko alam kung nasaan si Lord. At kadalasan nga nagtatanong tayo, Diyos, saan ka ba? Nasaan ka, Lord? Mali po. When King Uzziah died, I saw the Lord. Nandyan siya. Hindi siya umaalis sa kanyang trono. He is in control. He is the sovereign God. He is the living God. Diyan pa rin po siya, exalted, high and lifted up, and His robe filled the temple. Ikalawa po, God is holy, holy, holy. Ang sabi po sa verse 2, above Him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 He covered His face, and with 2 He covered His feet, and with 2 He flew. And one called to one another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Sabi pong ganun, mayroong nakaikot na seraphim or seraphims. Plural po yan. Ano po? Plural po yan. Hindi po nag-iisa yan. Ano po yung seraphims? Ito po yung certain group of angels na ang kanilang personal calling at sa pagkadesenyo sa kanilang Diyos was to attend to God's holiness. Ito po yung mga lilipad-lipad sa trono. Pipicturean po natin yung nakita po ni Isaiah na hindi lang po maliit na templo. Immeasurable space. Where God is seated high and lifted up on the throne. At doon sa kanya po nakita, nandun po yung mga seraphims. Nag-iikutan sila. At yung mga seraphims na yon, mayroon pong 6 na set na which was high and lifted up. Marami po ito sa picture na ilalagay natin sa mind natin. Kasi kung sumisilip po sa Isaiah doon sa kalangitan, sulyap sa kalangitan, tingnan natin, let's picture what's happening doon sa time na yon. And then it says, they had 2 more wings with which they covered their feet. Nakatakip naman po sa kanyang kalampanan. And there are several possibilities. Ang sabi po na ilang commentaries, sign daw po ito ng humility, of lowliness or humble service. Pwede din po yon, pero given na kapag ang angel ay nagmi-minister doon sa holiness of God, talagang humble na yan, given na yan. Hindi yan tatakpang panlana, given yon. Pero gusto ko pong tignan sa ganito pong anggulo. Natatanda natin si Moses. Sa Exodus chapter 3, nung daladala niya yung mga tupa at pakakainin niya doon sa Mount Horeb, na lagi niya naman niya ginagawa, nakakita siya ng burning bush, nag-apoy. Pero ang pinagtataka niya, may apoy, pero hindi nasusunog. Yung mga punong kahoy na nandun, o mga damo, hindi nasunog. Lumapit siya ron. Paglapit niya, mayroon siya narinig na tinig. At nasabi sa ganyan ganon, take off your shoes, for you are standing on the holy ground. Ilang beses natin narinig ito sa mensahe. Anniversary, last Sunday, at saka ngayon, anong tawag nila doon? Hermeneutics law of first mention. Diyan unang nabanggit ang holy. So, si Isaiah, nung naroon siya, sabi nga, alisin mo ang iyong paningyapak because you're standing on the holy ground. Siguro po ang reaction ni Moses ay lagi naman ako napupunta dito, paano naman ito naging holy? Hindi yung actual na lupa na kinatatayuan ni Moises ay banal. Sa halip, ang presensya ng banal na Diyos ang nagpabanal doon. They hover around the throne of God. They are exposed there to His full glory. Exposed sila doon sa full glory. Exodus again, chapter 33. Si Moses po, nung pababa na po siya dahil binigyan po siya ng gawain ng Diyos, ang sabi ni Moses sa Diyos,
Panginoon, bigyan mo ako ng palatandaan na yung presence mo nasa akin. Para naman maniwala yung mga tao. Sabi nga pwede ba yung magpakita ka sa akin, dinadalangin ko. Pakita mo sa akin na yung kaluwalhatian. And God gives him a very good answer. Ang sabi niya ganon, no man can see my glory and live. Walang sinamang nilalang ang mabubuhay kapag tumingin siya sa akin. Walang nilalang ang mabubuhay kapag tumingin siya sa nagdiningas na fullness of the glory of God. No one can withstand this glory. And God's promises proximity. Yung I will be with you, kasama mo ako, but not full revelation. But not full revelation. Kung full revelation, lahat tayo dito, tapos na tayo. So, ang instruction sa kanya ng Diyos ay, ilalagay kita sa tumayo ka doon sa isang bitak na bato, sabi ganon. Tatakpang kita na aking kamay, hanggang sa ako'y makaraan. At sabi ganon, at aking alisin ang aking kamay at yung makikitang aking likod. Datapwat ang aking mukha ay hindi mo makikita. Hindi mo makikita ang aking mukha. So, ang ginawa nga ng Diyos, tinakpan si Moses ng kanyang kamay. Minsan isipin natin, Pastor, hindi ba yung kamay din, maliwanag din yon? Tama ba? Di ba dapat masisilaw din siya? Alam niyo po, meron pong mga terms sa Bible na ginagamit na anthropomorphism. Ang anthropomorphism ay yung mga salita ng tao na ginagamit ng Diyos para maintindihan natin siya. Yun po yung anthropomorphism. And this time, sabi ni Lord, takpang kita ng kamay ko at dadaan ako. At nung dumaan na po ang Panginoon, ang Diyos doon, umakapal talaga yung pagkakablock niya kasi hindi ito para pampapogi lang. Kasi kung pampapogi lang, bulag ka pa rin. So, meron kang shade na na ibang klase para doon. At yung pagdaan ng araw na yon, may kita mo doon sa moon, pagdaan niya, meron siyang afterglow. Yung crown, yung light, nagaganon. Na bago dumating yon, pwede mo nang tagналin yung shade mo at makikita mo yung ting. At yun ang inaabangan lagi doon sa solar eclipse. Yung bagay na yun, yung crown na gumaganon. Naisip ko po, ganun siguro, it's the afterglow. Nung dumaan ang Panginoon kay Moses, then nakita niya. Imagine mo kung yung full glory ang makikita niya, bulag ka, tapos ka. Sabi, walang sinamang nilalang ang makakakita sa akin at mabubuhay. Ang pinakamakatindi dito sa mga angels na ito. So, ibig sabihin, kaya nakatext po yon because of the full glory of God. Ang pinakamatindi sa mga angels na ito, ikot-ikot sila, hindi lang yung kanilang itsura, pero maawit sila. Maawit sila and one cried unto another, and they said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Ano yung holy? Hebrew? Kodesh, Kodesh, Kodesh. Yahweh is Baoth, the Lord of hosts. Sabi pong ganon. Kodesh, Kodesh, Kodesh. The whole earth is full of His glory. At ito pong ginagawa nila ay isa pong sagutang awit. Sagutang awit. Ang tawag po dito ay antiphony o antiphonal. Antiphony po ay hindi po katulad dito ng symphony. Ang symphony ay kapag buong orchestra, nandyan ang music, nandyan lahat ng mga singers, different singers and instruments. Para po sila nagja-jamming. Para po itong sagutang awit. Ganun po ang kanilang ginagawa. So, gusto niyo ba subukan yung antiphony sa pag-awit ngayon? Maglagay tayo ng sample na antiphony. Ano po? Para yung ating pong sulyap sa langit, tignan din natin paano sila kumakanta ng antiphony. Paano sila yung sagutang awit. Okay? So, aawit tayo ngayon. Tawagin ko po yung aking personal angel. Yan. Kaya hindi natin ito lalagyan ng instrument, pero yan mo lang yung sound na maganda yung maganda yung we worship the Lord
ng Tiffany. Pero ang kakantahin natin ay yung para merong po sagutan, yung Praise the Lord Together singing Hallelujah. Alam niyo po yon? Ayan. Paki-post nga yan, hello, yung yan. Praise the Lord Together singing. Alis po ako sa gitna para tayo po ay O, ganito po gagawin natin. sound. Okay. Praise the Lord. Kuya, mataas sa akin ng konti. Mic, please. Praise the Lord together. Yan. Kakantahin po natin. Ang lyrics lang po, praise the Lord together singing Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Okay? Kaya po, no? Madali lang. Praise the Lord together singing Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Yan ha. Ulitin muna. Tayo munang lahat. Praise the Lord. Ready? Sing. Praise the Lord together. Singing Hallelujah. Hallelujah. Hanggang dulo. Praise the Lord. The same thing. Basta simula lang kayo sa praise the Lord together. Ang third group po, yung nasa side. Kaya ba? O sige, nasa side yan. Praise the Lord together. Ayan, andyan si Kuya Dennis, di ba? Okay. O, sabay-sabay muna tayo para makuha natin. Ready? Sing. Next. Ayan, andyan pala sa Ate Deb. Ayan, good. Praise the Lord. Okay, sabay-sabay po muna. Tapos ituturo, yung ipo-point ko na po ako. Sige, let's sing. Praise the Lord together sing. Hallelujah. Hallelujah. Isa pa, hallelujah. Praise the Lord together singing. Hallelujah. 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 Yon, amen. Mas maganda po pag kinaawit talaga sa langit, ano po. Yung minsan yung mabagal na awitan, namimiss ko minsan yon sa church, yung pagtapos ng worship. Hindi natin ito lubos na maunawaan because we don't understand the worthiness of the holiness of God. Hindi po natin ito lubos na maunawaan. Hindi ko rin po maintindihan habang pinag-aaralan ko po ito. How is the word? How is God that worthy? How is that holy? Natuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yung kanilang pag-aawitan. Kodesh, Kodesh, Kodesh. Yahweh Sabaoth. Siguro po may magtatanong, bakit nga naman tatlong holy, holy, holy? Last Sunday, sinabi na po ng pastor natin na hindi naman po sinabi sa Bible na light, light, light. God is light, 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 true, true, true. Ang binanggit lang po yung holy, holy, holy. This is a priority. Yun po ay priority po yun. Imagine po, no, ang mga Hudyo ay mayroon po silang literary device na ginagamit pagdating sa figure of speech. When they wanted to emphasize something, isa po doon yung tinatawag nilang repetition. Repetition. Maraming beses po natin ito makikita sa Bible, some very important truth na ginagamit po ito paulit-ulit katulad ng verily, verily, I say unto you, or truly, truly, na ano yun. O kaya,
Martha, Martha, o kaya Maria, Maria, lagi pong ganun, emphasize po yon. Ito po ay ginagamit po talaga ng mga Hudyo sa kanila pong literary device. 2 beses po. He was affirming yung pong repetition, yung significance of what he wants to say. Natatandaan natin sino yun? Si Venus Ra. Si Venus Ra, yung Miss Universe pageant na question siya kung ano nahihirapan, anong pinakamahirap na o parang ganon, o mistake na nagawa mo sa buhay mo. Ang sabi ni, yun pang banal. Just imagine. Can you understand when we say God is holy? Ayun 3 beses pa. Yung pong attributes ng Diyos sa Biblia na binanggit 3 beses yung holy, holy, holy lang. Hindi nga po yung God is truth, 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 God is light, 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 God is mercy, mercy. Hindi po. Yung holy lang, tandaan natin yan. Yun lang po. Yan po ay absolute priority. Imposible natin maintindihan ang kabuuan ng salitang ito. Pero maunawaan natin ito ayon sa kapahayagan ng kanyang salita. Pinakamataas sa lahat ng attribute ng Diyos ay ang kanyang kabanalan. Yun po sinasabi dito. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko po ito, posible po, masakit man banggitin, na ang kawalan ng malinaw na pag-unawa sa kabanalan ng Diyos ang dahilan ng ating pagiging mababaw. Ito ang dahilan ng ating pagiging makasarili. Ito ang dahilan ng ating pagiging mahina. Ito ang dahilan ng ating pagsuway. Hindi talaga natin naiintindihan kung gaano kabanal ng Diyos, kaya tayo lagi nagko-compromise. Kaya paminsan-minsan tayo rin nag-aaway-away. Ginagawa lang natin kung ano makaka-fulfill na ating desires, not His desires. Isang araw po lumapit po mga apostoles ang mga disipulo sa Panginoon Yesus. At sasabi nilang ganoon, Panginoon, Master, turuan mo kami manalangin. At ang sabi ng Panginoon Yesus sa kanila, ganito kayo dapat manalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. What is hallowed? Holy. Holy is your name. If you want to pray, recognize first the holiness of God. God is holy. Hindi siya theological lamp na hihimasin mo at lalabas na. We have to first recognize He is holy. And when we come to Him, huwag tayong lumapit na tayo pa po ang minsan nagmamataas. Let us fall down before Him and recognize that He is holy. Ang sabi po ni R.C. Sproul, siya po nagsabi, any attempt to understand God apart from His holiness is idolatry. Sabi niyo po, any attempt to understand God apart from His holiness is idolatry. Totoo po yun. Anumang pagtatangkang unawain ng Diyos bukod sa kanyang kabanalan ay idolatry. At inaffirm po yun sa 10 Commandments. Sabi pong ganon, we are to have no other gods before us. At ano pong sabi, hindi natin gagamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. And what are the people doing now? Ano sinasabi madalas ng mga tao? Ginagamit na lang. OMG! Lagi tayo meron pong ganon. At minsan po sa pelikula, ang salitang Christ is curse. Diba? Nanood tayo lagi ng mga pelikula. Ginagamit lang, Christ. Parang mura yun eh. Sure na yun ng kabanalan ng Diyos. Seated on His throne, high and lifted up, and the angels are singing, Holy, 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 the Lord of hosts. At sabi ko, and the robe filled the temple. At kitang-kita yun ni Isaiah. At ano sinabi niya ganon? Ang galing pala rito. Makapag-selfie nga. Oh Lord, ito po si Isaiah, your man. I'm here. Ano po sabi niya? Woe is me. Sabi niya po gano'n, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwelt in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Alam niyo po si Isaiah, he uses the word woe doon po sa Isaiah 10 times.
10 beses niya ginamit yan to refer to God's judgment on others. Ginamit po ito ni Jeremiah, ni Ezekiel, ni Nahum, ni Micah, ni Joel. Ginamit din po ito ng Panginoon Jesus doon sa Matthew chapter, kung hindi po ako namamali, nung sinabihan niya yung mga Pharisees, chapter 24, na sinabi niya gano'n sa mga Pharisees, "Woe to you, scribes and Pharisees." At yung angel doon sa judgment, sa aklat ng Revelation, ginamit din po ito. It's a word of cursing. Kung lalagay po natin sa ating salita ngayon, magdusa ka, mamatay ka. Curse. And what's so amazing dito po, a prophet of God pronounces a curse on himself. Ito po yung servant of God. Ang ganda ng profile niya. Nakita natin kanina. But when he sees the holiness of God, siya na mismo naglagay ng judgment sa kanyang sarili. I'm done. Sabi niya ganon. Nang mahayag sa kanyang kabanalan ng Diyos, ang nakita niya yung kanyang sariling karumihan, hindi yung kanyang kabutihan. Ang nakita niya ay yung kanyang defilement, not his goodness. And then it says, "For I am undone." Yung word po na undone ay need he. Ang ibig po sabihin ng isang salita, ibig sabihin, I am destroyed. Patay ako, matutunaw ako. I am devastated by the holiness of God. Yari ako. Dahil nakita niya ang Diyos at makita niya ang Diyos sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam niya kung gaano siya kasama. Marahil nga po, magaling siyang propeta. Show ng holiness of God is best seen in his hatred for sin. At nung si Isaiah tumingin doon sa kabanalan na yun ng Diyos, sabi niya, "Need me, I'm undone. I'm done. Devastated. Patay ako." Na yung salitang sinasabi niya lagi na, "Woe is me, woe is you." Woe sa mga tao, judgment. Pero sa kanya, that time, ginudge niya na kagad yung kanyang sarili. Ang sabi po ni Billy Graham, only when we understand the holiness of God, will we understand the depth of our sin. Kapag naunawaan lang natin yung kabanalan ng Diyos, doon lamang natin maunawaan ang lalim na ating kasalanan. Kaya nga po sinasabi ko po sa ating ngayong umaga, kung hindi natin naunawaan ang kabanalan ng Diyos, hindi natin maunawaan ang ating pagiging makasalanan at hindi natin maintindihan kung gaano ito kasama at kung ano ang kahihinatnan nito. Konting sulyap lang sa kaluwalhati at kabanalan ng Diyos, patay tayo. Hayag kagad ang ating kasalanan. At kahit na tayo mga Kristiyano, ano po, may mga maliliit na mga superficialities meron tayo. Mga kababawan. Ginagawa natin anumang gusto natin gawin, we compromise, we bribe, we disobey God. Yun pong ating message that Sunday, yung Ephesians 4:17-22 talks about a new life in Christ. Yun yung nakakita ng kabanalan ng Diyos. Kapag naunawaan natin ang kabanalan ng Diyos, yung Ephesians 4:17-22, ay hindi na po problema yon. We will never be the same again. And that word in Ephesians chapter 4 will rule our lives. It's only by the grace of God na buhay pa rin tayo hanggang ngayon at hindi pa natutupok ng kanyang galit. We need to have a godly fear in our hearts that every time we would fall into sin, may we sense God's holiness. Mga kapatid, nawa po, ito yung magkakaroon tayo ng masamang pag-iisip. Na-feel natin yung God's holiness. Flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongues from the altar. Hindi po naituloy kanina. Kalimutan ko sabihin yung 7. And he touched my mouth and said, "Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for." Sabi nung last Sunday ay kailangan natin mapurga. Di po ba? To be purged. Hindi natin kailangan mapunta sa purgatorio para malinis.
Kailangan natin mapurga. Ang sabi pong ganon. At para mangyari ito, it takes a broken and a contrite heart in the face of the holiness of God. It is painful. It's not easy because there's pain in giving up sin and embracing the sovereign God. Ang hirap minsan na bitawan na yung kasalanan. Ang hirap minsan na ayusin yung ating pananalita. Ang hirap minsan na mag-isip ng tama, ng malinis. To embrace the holiness of God. Araw-araw, lumalakad tayo sa mundong ito. Araw-araw, nadudumihan tayo. Araw-araw. Pero kung lagi po sanang masasense natin the holiness of God, alam natin na bago pa man tayo magkasala, si Lord, God is holy. Hindi ko dapat ito gawin. Ngayon po ba, kailangan pa natin na nagbabagang uling para linisin tayo? Hindi na po. Hindi na po mga kapatid. I believe the cross of Christ is the live call that touches our lips. He touches our hearts, yung ating pong buhay. And when we confess our sin with our lips and believe on what Christ has done on the cross and accepted Him as our Lord and Savior, ano po sabi sa 1 John 1:9? If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tumanggap na po ba tayo sa Panginoon, mga kapatid? When we accepted Christ, I pray, ang nakita natin doon ay ang kanyang holiness. Hindi lamang yung hindi tayo pupunta sa impyerno. It's not about heaven. It's not about hell. It's about God's holiness. Tinanggap natin siya at dahil sa kanyang kabanalan na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang gayon nga tayo na mayroong pong space sa kanya magkaroon po ng kalapitan sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. If we confess our sin, He's faithful and just to forgive us. Mga kapatid, let the cross of Christ touch us this morning. Yan po ang may po sa atin. We want us to live holy. Kailangan natin laging magpalinis sa ating Panginoon Jesus. At nagpapalinis tayo sa Kanya because we know God is holy. Manalangin pa tayo. Let's pray. Panginoon, huwag sana kaming maging hangal na paglaruan ang iyong kabanalan. Totoo nga pong nahayag ang iyong kabanalan sa iyong pagkamuhi sa kasalanan na naging dahilan upang ibigay mo ang iyong bugtong na anak, ang iyong sariling anak doon sa krus ng Kalbaryo. Naway makita din namin doon ang iyong biyaya. Naway makita din po namin ang krus bilang nagbabagang muling na dumampi sa aming maruruming labi na nagpadalisay sa amin upang aming marinig na muli ang iyong tinig. Upang magkaroon kami Panginoon muli ng isang maayos na relasyon sa iyo. Salamat po Panginoon. Continue to speak into our hearts as we ponder and process thy word in our hearts today. Pagpalay mo po Panginoon bawat sa amin. Salamat po sa iyo pong kabanalan. At nawa Lord, every time na there is that possibility na magkasala kami, Panginoon, makaalala po namin, you are our God and you are holy and you hate sin. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you,
and serve you. God, oh God, bless the world through MCN as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our